Hello guys! Another day, another recipe na naman tayo. So, share ko muna sa inyo kung paano ko ginawa ang aking tuna bechamel. So, kung gusto niyo pong malaman, tapusin niyo lang po ang video at magkakaroon kayo ng bagong recipe. So, bago ang lahat, intro muna tayo. So, unang gagawin is magluto muna tayo ng pasta na gusto natin. So, ayan. Pinili ko yung maliit kasi mas maganda kung gagamitin para sa bechamel. So, ayan. Mekos-mekos hanggang sa matuto yan. Pagkatapos, ito pala yung mga sangkap kung paano ko ginawa ang aking tuna. So, makikita ninyo nandyan lahat. So, yan. Simulan na natin. Unang-una talagang gagawin is maglagay tayo ng mantika sa ating kawali. Kung nakikita ninyo, konti lang ang nilalagay ko kasi may mantika sa tuna doon sa can. Pag open mo niyan, marami siyang oil. Kaya yan lang muna. Tapos, niluto ko muna yung sibuyas. Dito sa ibang bansa guys, mahilig sila sa sibuyas. Tsaka, naisip-isip ko rin na pag maraming sibuyas, mas masarap. So, ayan. So, kailangan lang munang isuted talaga yung sibuyas na hanggang sa mag-transparent siya. Yung lutong-luto talaga siya. Saka ninyo lagyan ng another na naman na ricado. Yan. So, ngayon, ilalagay ko yung mantika ng tuna. Ayan, kung nakikita ninyo, buhos ko yung oil sa tuna. Yan. Alam nyo guys, pag gumagamit ako ng tuna na sa can, hindi ako masyadong naglalagay talaga ng mantika. Pero ngayon, ang ginagawa ko kasi is bechamel. So, kailangan natin ng extra, a little bit oil kasi syempre, mag-absorb yan siya doon sa noodles, sa pasta. Yan. So, naglalagay din ako ng bawang. So, konti lang. Maglalagay lang po pala talaga ako ng bawang pag kailangan gisahin ko talaga yung ricado ko. Mostly talaga sa bechamel. Pero kung yung normal na pasta lang with the little bit of gravy, yung mga ganon, yung white pasta lalo na, hindi ako naglalagay ng bawang kasi ayaw nilang malasahan. So, nakadepende pa rin ang luto ko doon sa mga gusto nila. So, kung nakikita nyo guys, yan ang mga powder ko. May mix 7 spice ako. Tapos, may cumin. Tapos, may paprika, may salt, may Maggi. Ayan. So, yan po ang aking unang nilalagay bago po ang aking tuna. Kasi para naman, yung lasa niyan, ma-absorb doon sa tuna. So, mekos-mekos lang, konti. So, depende sa inyo guys. Kung nakikita nyo na very dry siya, pwede kayo maglagay ng napaka-konting mainit na tubig. So, pag nagluto pala ako, lalo na pag nasa kalagitnaan ako, hindi po ako naglalagay ng malamig na tubig or normal na tubig na galing sa kasi mas matagalan ako niyan. Tsaka parang mawawala yung mawawala ng excitement ng aking na may lasang pagkain na niluto. So, kung nakita ninyo guys, ayan, nilagay ko na ang aking tuna. So, mekos-mekos mo lang talaga yan para ma-mix silang lahat. Yan. Kung minsan guys, nagpapaluto sila ng almusal na ganyan lang, nilalagyan lang ng tomato. Masarap na. Kasi dati kasi ganito yun, magluto ako ng bechamel or pasta na may tuna, ayaw nila yung puti.
Pagdating sa tuna talaga, kailangan lutuin talaga. Kailangan lagyan ng mga konting ricado, konting powder. Yan. Lalo na kailangan lagyan daw ng tomato paste. So, ayan. Kung nakikita ninyo, talagang durog na sila. Saka ko ilalagay yung aking kamatis. Fresh na kamatis. Kunti lang. Pagka bechamel kasi, feeling ko mas masarap kung may kamatis eh. Kasi yung ano niyan, yung tamis niyan, yung gravy niyan, magbibigay lasa, more lasa sa pagkain. Ayan, so naglalagay din pala ako ng tomato paste, pero konti lang. Parang pangdagdag kulay at saka ano lang ba. Lasa din, pero hindi masyado kasi sa totoo lang, ayaw na ayaw din nila ang tomato paste. Ang dami daw ang preservative. Yan. So, mekos-mekos hanggang sa malata yung kamatis niya. Kailangan talaga yung mga suited pritong-prito talaga yung ano ba, yung tuna kasi minsan kasi may amoy din. So, kailangan talagang i-ano mo yan, iprito mo talaga yan siya sa mga ricado, igisa mo talaga siya. So, pabayaan ko muna ng konti yan. Babalikan ko na naman siya mamaya. Pero hindi ko tinatakpan kasi mag-create siya ng tubig. So, kung nakikita ninyo guys, ayan na. Nalata na yung kamatis. Tapos, yung tomato paste niya, nag-mix na doon sa tuna. Yan. Ayaw nila yung luto ko na yung mamadaliin. Tapos, pagkatapos niyan, yung mga langsa ng mga yung mga lansa ng mga isda, yung manok, yung mga ganon, talagang lalabas sa loob ng kusina. So, kung nakikita ninyo guys, ayan na ang aking tomato puree. Half a cup lang po yan. Yan. Tapos, yan po ang nagbibigay ng gravy diyan sa tuna ko. Hindi po ako naglalagay ng tubig kasi masisira yung lasa ng kanyang tuna na nakamix na sa mga spices. Naglalagay ako ng konting yung bang parang hinuhugasan ko doon sa tuna at saka hinuhugasan ko doon sa pinaglalagyan ko ng tomato paste, yung puree, yung mga ganon. So, naglalagay ako ng napakakunti lang. Kasi kung ano yung na yan, kung anong lambot ng ating sauce na yan, ating tuna, yan na po yung ilalagay natin sa Huwag mo nang lagyan ng tubig para hindi maging tinula. 'Di ba? Yan, so pabayaan ng konti hanggang sa nakikita mo medyo dry na siya ng konti. Saka mo lalagyan ng yun yung pinaghuhugasan ko ng aking tomato paste box, yung ganon. Yung 'di ba yung nilalagyan ko sa aking tomato puree. So nilalagyan ko ng konting tubig. Ayan, so yan na po. Yan na po ang aking final sa ready na ang ating tuna mix. So, iset aside lang natin yan. Dahil tapos na itong aking tuna mix, punta naman ako sa bechamel sauce. So, gagawa din ako ng bechamel sauce. So, ayan guys, kung nakikita ninyo, may nilalagay ako na mga ricado dyan sa bechamel. So, una, gumagamit ako ng butter. Nasa mga 2 tablespoon po yan. So, mas maganda gamitin ang butter guys pagdating sa bechamel sauce kasi mas malasa, mas maamoy siya. At saka creamy ang ating resulta. So, kung nakikita ninyo, nagbuhos din ako ng 2 tablespoon ng harina. Plain flour. Yan. So, imikos-mikos mo muna sandali hanggang sa ma-mix talaga sila.
Ayan. Tapos, magbuhos kayo ng gatas. So, depende sa inyo kung anong klaseng gatas ang gagamitin ninyo. Yung fresh milk ba or yung powdered milk. Para sa akin, mas malasa ang powdered milk eh. Yan. So, kung nakikita ninyo, stop ko muna kasi piniprepare ko ang gatas. Yan. So, binuhos ko na. Pagkatapos niyan guys, i-mix-mix ko muna hanggang maging malapot siya ng konti. So, ayan. So, kung nakikita ninyo, yan po ay ang aking 2 tablespoon ng Nestle cream. So, pag bechamel sauce talaga guys, kailangan may cream siya. May Nestle cream, may whipping cream. Yan. Tapos, imekos-mekos mo. Pangpadagdag lasa at saka lapot. Yan. Pagkatapos niyan, maglalagay ka ng yung white sauce na whipping cream. Ayan. 1 cup po yan. Tapos, saka mo siya pabayaang kumukulo ng hanggang sa magiging lapot siya. Magdagdag ka rin ng black pepper powder. Yan. Pilpil aswad sa kanila dito. Tapos, maglalagay din tayo ng asin. Okay. Ang bechamel taste kasi, yung lasa niya is parang walang timpla. Parang hindi, may timpla siya pero hindi naman yung ganun ka-strong. Ang lasa niya is very normal lang talaga na parang walang asin, parang walang ibang mga ricado. Pero mayroon po yan. Yan. So, minix ko lang siya ng minix. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, naglalagay din ako ng asin. Kailangan talaga maglagay ka ng asin para naman may lasa. So, ayan po, nakikita ninyo, ano na siya, malapot na siya ng konti. Ganyan lang yung consistency niya kasi pag naglagay ka na ng pasta dyan, mas lalo pa siyang lalapot. Yan na, ready na ang ating tuna mix, ang ating cheese, yan, at saka ang ating sauce. So, atin nang ilagay sa ating, i-arrange na natin sa ating Pyrex. Yan. So, una guys, naglalagay ako ng sauce. Gustong-gusto kong lagyan yung baba ng sauce kasi para hindi siya masunog. Para hindi masunog yung pasta, hindi magiging dry. At pagkatapos ng sauce, maglalagay na tayo ng pasta. Pagkatapos po maglagay, i-spread mo na siya. I-spread mo siya hanggang maging balance yung buong space.
Tapos, nag-spread ako ng cheese. Mozzarella cheese pala ang gamit ko. At isusunod naman natin ang ating tuna mix. So, ganun pa rin. Pagkatapos mong paglagay, i-spread mo na rin siya hanggang sa maging balance po lahat. Tapos, cheese na naman. So, mas maraming cheese, mas masarap. Yan po. Yan. Ilalagay na naman natin ang ating sauce pagkatapos sa last na pasta. Yan. Ulit-ulitin lang hanggang sa matapos yung ating mga ricado na ginagawa. Ayan. So, spread mo na rin siya. Tamang-tama lang talaga yung sauce at saka yung pasta niya. Isang Pyrex lang talaga. Ayan. Tapos, ang last coat natin is ang cheese. Pagkatapos niyan, ilagay na natin sa ating preheated oven. 250 po ang init niya. Hanggang sa, hindi ako tumitingin ng minuto talaga kung ilan yung oras na makukonsume niya. Pagtingin ko niya na medyo brown na at saka ganyan na, okay na sa akin. Pagkatapos niyan, i-stop ko na at palamigin ng konti. Pero para sa amin, masarap pa rin yung medyo mainit-init. Ayan. So, ayan po ang ating resulta. So, sana po'y nagustuhan ninyo. Sana po'y nagkakaroon kayo ng bagong recipe sa pagtingin itong aking ginagawa. So, sa lahat po ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng nag-subscribe, maraming salamat. Sa hindi pa po nag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo. At huwag niyong kalimutang i-press yung bell para updated kayo sa lahat ng aking mga gagawin pa. Again po, thank you so much. At saka, see you po on my next video. So, bye! Maraming salamat! God bless!